Yes, maligayang araw sa ating lahat. Welcome back sa panibagong presentation ngayon. Honda Wave RSX 2022 year model ito. Anyway, ang channel natin is nagbibigay ito ng basic informations tulad ng specs, features, at ang kanyang price nito. At kung bago ka pa lang sa channel ko guys, at kung sa tingin mo ay swak na swak ito sa'yo, welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV, Ayaminan, at your service. Tara, samahan nyo ko para sa kanyang review, specs. Let's go! Yes, pagdating naman sa kanyang headlight assembly, ayan, plastic na plastic ito. Then, ay pagka-glossy gray yung datingan nito para sa kanyang headlight assembly. Then, decals na FI, PGM FI or program fuel injection. Then, ang kanyang headlight lens is naka-Stanley ito. Then, naka-halogen ng bulb ang gamit nila. 12 volts, 35 by 35 watts para sa kanyang headlight. Then, naka-ahon na ito or automatic headlight on. Then, pagdating naman sa kanyang front top cover, ayan, so napagka-stylish ng dating nito. emblems na Honda, combination color with gray, red, at ang kanyang black. While ang kanyang turn signal lights, yes, naka-bulb pa rin ito. Then, 12 volts, 10 watts. Left and right. Then, pagdating naman sa kanyang front fender, naka-matte gray to. Then, nandito pa rin yung naipagka-classic looks ang datingan nito para sa kanyang front fender. Ayan. Pero napag-stylish na rin dahil sa kanyang mga guhit nito, tulad nito. Then, pagdating naman sa kanyang front fender extension, so naka-matte black pa rin ito. Plastic na plastic. While ang kanyang front suspension, telescopic fork ito, napag-standard. Then ang kanyang tire size front is naka 70 by 90. Naka tube type pa rin ito. Naka spokes. While ang kanyang rim size front is 1.40 by 17. While ang kanyang tire air pressure front is 29 PSI. Then ang kanyang speedometer cable. Then ang kanyang brake cable dito sa harap. Tara, silipin naman natin para sa kanyang meter instrument. So, nandito pa rin ang kanyang odometer, then ang kanyang speedometer, then ang kanyang fuel gauge, neutral indicator lights, then ang kanyang turn signal lights indicator, left and right, then ang kanyang gear position indicator, first gear, second gear, third, then ang fourth. Para sa kanyang instrument panel, naka-analog pa rin ito. While ang kanyang decals, Honda na decals, premium na premium. While ang kanyang handlebar switches dito sa left side, naka-indicate pa rin ang kanyang dimmer switch, high beam, low beam, horn, din ang kanyang turn signal lights, left side, right side. While ang kanyang handlebar switches dito sa right side, yes, ang kanyang electric starter, din ang kanyang throttle grip, bar end, din ang kanyang brake lever dito sa harap. Then para sa likod naman ng kanyang grab handle, ayan, nakabalot ito ng rubberized. Then laking tulong pa rin ito para sa mga riders natin, even sa mga passengers natin. Highly recommended pa rin natin na huwag itong tanggalin. Then pagdating naman sa kanyang brake light, anti-light, so nakabulb pa rin ito at 12 volts, 18 by 5 watts. Then wala kanyang turn signal lights dito sa rear, nakabulb pa rin ito, 12 volts, 10 watts, with additional lights reflector para sa kanyang rear fender. Napag-matte black ito, stylish ang datingan nito. Then ang kanyang Honda na decals. Then location naman ito para sa kanyang plate holder. Then ang kanyang tire size rear, naka 80 by 90 by 17, 50p. Then naka tube type pa rin ito. Then ang kanyang tire air pressure rear is naka 33 PSI with passenger 41 PSI. Then recommended tire rear is naka Chingshin ito, SIDA 6016R. Then naka tube type pa rin ito. Then naka drum brake. While ang kanyang rim size rear is naka 1.60 by 17, naka spokes pa rin ito. While ang kanyang rear suspension, naka standard pa rin ito. Then naka full ang kanyang chin cover nito. So naging protector ito para sa kanyang moving parts tulad ng kanyang front sprocket, din ang kanyang rear sprocket, even ang kanyang kadena. So laking bagay pa rin ito, no, para sa moving parts natin. Then highly recommended pa rin natin na huwag itong tanggalin. Ay naging protector rin ito para sa mga riders natin, even sa mga passengers natin. While ang kanyang chin cover is naka-full ito, may sariling ito, no, chin cover window inspection. Then nakatakip ito ng rubberized. At ayan, makikita mo ang kanyang situation para sa kanyang chain drive.
While ang kanyang passenger footrest, rubberized pa rin ito. While ang kanyang handle naman is metal na metal. Then location ito para sa kanyang gear shift pedal, metal na metal, naka-plain lang ito. Then wala itong rubberized para sa kanyang apakan. So ang kanyang gear shift pattern is from neutral, first gear, second gear, third, fourth, all down lahat. While ito naman para sa kanyang rider footrest, naka-rubberized pa rin ito. Then rectangular yung kanyang design. Then ang kanyang side stand, so naka-standard pa rin ito. While ang kanyang center stand, ayan, nandito pa rin. So laking tulong pa rin ito para sa mga riders natin, para sa kanyang center stand. Halimbawa, kung mag-change tire doon ka sa harap or dito sa likod, ginagamitan pa rin natin ang center stand. Yes, tara, silipin naman natin para sa kanyang side view dito sa left side. Then you can see para sa kanyang leg shield, na pagka-stylish ang datingan nito. Combination color with red, black, then ang kanyang silver. So laking pagbago talaga para sa bagong Honda Wave natin. Then naka-sports, combination color with white, then ang kanyang red, Honda, para sa kanyang mga decals. Even dito pa rin sa bandang left side pa rin. So para sa kanyang mga decals, ayan, RSX, combination color with red, black, din ang kanyang gray, PGMFI, fuel injection or program fuel injection para sa kanyang mga decals. Napakagandang tingnan ito. Yes, pagdating naman para sa kanyang brake pedal, naka-plain na ito, naka-silver, then walang rubberized ito. While ang kanyang rider footrest, yes, with rubberized ito, rectangular ang kanyang design with additional engine cover protector. Ayan, metal na metal ito. Then ang kanyang kickstarter, so naka-plain lang ito, then walang rubberized para sa kanyang apakan. Napagkasulit tingnan ito and actual para sa kanyang kickstarter. Highly recommended pa rin natin na huwag natin ito tanggalin just in case naman mag-malfunctions yung battery natin or not working properly yung battery natin. As long as may kickstarter tayo nga reserve, tuloy-tuloy na pa rin yung biyahe natin. So location naman ito para sa kanyang oil filler cap or depth stick. Then ang kanyang engine oil capacity after draining 0.8 liters. After disassemble 1.0 liters. Then engine oil viscosity 10W30. Then recommended engine oil Honda 4-stroke motorcycle oil. API service classification SG or higher. Then pagdating naman para sa kanyang passenger footrest, ayan, naka-rubberized pa rin ito para sa kanyang apakan with ang kanyang handle, metal na metal. Then let's talk about naman para sa kanyang muffler. Ayan, may pagka-classic looks pa rin ito. Then with muffler cover, metal na metal. Then may dalawang allen type dito para matanggal mo naman ito para sa kanyang muffler cover. Then ang kanyang muffler cover, laking tulong pa rin ito para sa mga riders natin, even sa mga passengers natin. So iwas paso para sa mga paa natin. Again, highly recommended pa rin natin na huwag natin ito tanggalin. Then pagdating naman sa kanyang ignition switch has 4 position. On position, seat position, off position, then ang kanyang steering lock. Then to lock the steering lock, push mo lang ito, then twist counterclockwise. Ayan, naka-lock na ito. Then to unlock the steering wheels, push mo lang ulit, then twist clockwise. Then to open up naman para sa kanyang compartment ito, so dapat naka-position ito sa kanyang seat, then push mo lang to open up para sa kanyang compartment. Ayan. So let's talk about sa kanyang fuel tank capacity is 4.0 liters. Malaking bagay na rin ito para sa mga riders natin. While ang kanyang fuel consumption, naglalaro ito ng 67.8 km per liter based on World Motorcycle Test Cycle method nila. So pagdating naman sa kanyang compartment ito, so medyo malalim na itong tingnan, unlike before. Then yung mga toolkit niya, so may sariling organizer na ito para sa kanyang tools, yung mga basic tools. Then ang kanyang battery cover, ayan, so ang kanyang battery location nito, then mga fuses niya. So brand new ang motorcycle na ito, mga friends na. Yes, pagdating naman sa kanyang driver seat, random ko yung napag-rough niya. So meaning hindi ito dulasin, Then para sa akin, lahat ng pictures ng mga pantalon natin ay kaya-kaya or bagay na bagay dahil hindi ito dulasin. Lalo na sa kanyang driver seat.
even ang kanyang passenger seats. At dito naman sa bandang gilid para sa kanyang driver seat, no? Ayan, so naka-plain ito ng black para sa kanyang driver seat. Then let's talk about sa kanyang dimension nito. Overall length 1,921 mm. Then ang kanyang weight naman is 709 mm. Then ang kanyang height 1,081 mm. Wheelbase meaning between the distance from the center of the front wheels to the center of the rear wheels 1,227 mm. Minimum ground clearance 13.5 mm or 5.3 inches. Then maximum power of 6.46 kilowatts, 7,500 RPM. Maximum torque 8.70 Newton meter, 6,000 RPM. Displacement 109 cc. Then bore stroke 50.000 by 55.597 mm. Then ang kanyang engine type, naka 4-stroke single overhead cam, air-cooled. Then ang kanyang caster angle, naka 26 degree, trail 68 mm. Then curb weight nito is 98 kilograms. Then ang kanyang maximum weight capacity is 115 kilograms para kay Honda Wave natin, RSX. Then lastly, ang kanyang cash price is 64,500 pesos. Down payment 4,500 pesos. Monthly installment for 3 years, 3,142 pesos. Rebate 300 para kay Honda Wave RSX natin. Kung interesado ka sa motor na ito, so pwede ka mo bisita, no? There is Gold Moto Trading Incorporated, S.C. Cortez Branch, Mandawi City, Cebu. And welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV, Ayaminan at your service. Mat salam.